Magandang gabi po sa inyo lahat. I bring you greetings from Bethany Baptist Church, Makati. Unang-una, ako po nagpapasalamat sa ating Panginoon for allowing us to be together tonight. At ako po nagpapasalamat sa inyo pong mahal na Pastor Bishop. Maraming salamat po for the privilege and the opportunity to stand behind this sacred desk. Lagi ko pong nakikita ang mga iba't ibang pulpito as a sacred desk sapagkat banal na salita po ng Diyos ang pinapangaral po rito. And I'm praying to be a blessing to you tonight. Meron po akong testimony PowerPoint that I would like to share habang sinasabi ko po yung testimony ko para makita nyo po yung mga larawan. Nandiyan po, nasend ko po kay Brother Mac. Yung aking pong, ayan. Pakita po natin yung first slide. So ako po ay na-save at the age of 10 years old at nagsimula na po akong mag-preach at the age of 11 years old. Ako po yung naka-blue, dyan po sa picture. So yan po ay doon sa Carpenter's House Baptist Church sa Calamba, Laguna, under the leadership of Pastor Agil de Torres during that time. So ang tawag po sa ministry na yan ay PNP, sapagkat ang ibig sabihin po ng PNP, pastor na pulis. Dahil sa ministry ni Pastor Agil, dalawa lang patutunguhan mo, magiging pastor ka o magiging pulis ka. So kaya tinawag rin po kami diyang preacher boys, kaya kung mapapansin niyo po yung buhok po namin dyan, gupit sundalo po. Dahil ang uncle po ni Pastor Agil de Torres ay si Dr. Ed Laurena, kaya yung training po ng CBBC ay na-adapt po ng CHBC. So yung training po namin noon ay hindi lamang spiritual but also physical. But I praise the Lord for the training that I had in Carpenter's House Baptist Church. And then year 2014, kailangan po naming lumipat sa Maynila dahil meron pong job opportunity yung tatay ko. So lumipat po kami ng Makati and then doon na po kami nag-transfer sa Bethany Baptist Church under the leadership of my beloved pastor, Pastor Jerry Nable. So ako po yung napagkakamalang anak ni Pastor Nable, pero ako po yung hindi anak, ako po yung ampon ni Pastor Nable. Sapagkat ako po yung nagpapasalamat sa aking pong tatay sa pananampalataya, siya po yung gumabay po sa akin at nag-disciple po sa akin personally. Pakita po natin susunod. Ako po ay na-commission last December 24, 2023. Ako po ay graduate ng Baptist Bible College, Makati, year 2023. At ako po ang 67 foreign missionary of Bethany going to the foreign land of Australia. Pakita po natin susunod. So marami po nagtatanong sa akin na sa dami-dami po ng bansa, bakit Australia? Kalimitan po kasi ay Cambodia, Vietnam, o di naman kaya some African countries, pero madalang po yung mga nagmimisyon sa first world countries. Pero kung kailangan po ng mga mahihirap yung ebanghelyo, kailangan din po ng mga mayayaman ang ebanghelyo. And nung ako po ay nag-pray, I surrendered my life way back 2020, bago po ako mag-enter sa Bible School, yun nga po, magkabatch po kami ni Pastor Jason. Ako rin po yung nagpapasalamat sa friendship na meron po kami. And for him, siya po ang nag-refer po sa akin, nag-recommend kay Bishop. Nung ako po ay nag-surrender ng buhay, kasi before po ako po ay nag-work sa isang real estate company based in the States. So I have a good paying job. May pera, nabibili mo yung gusto mo, nakakakain ka kung saan mo gusto, pero na-realize ko po na pag meron ka palang panawagan mag-preach o maging pastor, walang katumbas na pera ang makakapantay sa kaligayahan ng paglilingkod sa Diyos. So that time, meron po akong pera. Pero sabi ko, Lord, bakit parang kulang? Dumating ako sa point na naging hadlang yung trabaho ko sa ministry. Mas gusto ko laging nasa Bible study, nagsosoul winning, nagda-drive, nagtuturo ng mga bata, nagde-disciple. So, until such time na matindi na po ang conviction and the Lord used Pastor Paul Byers for me to surrender my life during the 20th World Missions Conference of Bethany. And then, isinuko ko na po. Sabi ko, Panginoon, kayo na po ang bahala. I will leave my job and I will enter Bible school and go full-time. And then year 2023, doon na po ako na-commission. I am now on my 1 year of deputation. Marami po nagtatanong sa akin, of all the countries, why Australia? Ang una ko pong pinag-pray ay walang iba kundi ang Pilipinas. Our heart's desires that the Philippines might be saved. Nais po natin ang ating sariling bayan ay makakilala po sa Panginoon. Dito na po yung comfort zone ko, masaya na po ako rito. Pero hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Pinanalangin ko pong foreign field, unang-una po ay North Korea. Nakakatawa sapagkat communist country, napaka-imposibleng makapenetrate sa bansa, pero meron po akong burden sa lugar ng North Korea. Pero hindi po yun ang kalooban ng Diyos. I also prayed for Winnipeg, Canada dahil po meron kaming relative sa side ng tatay ko
So sabi ko, kung practical lang pag-iisipan, practicality speaking, pag ako'y pumunta doon, meron na akong bahay, meron ng Bible study, sapagkat relatives ko po yung mga nandoon. Pero hindi rin po yun ang kalooban ng Diyos. And then I also prayed for Israel and Fallbrook, California, sapagkat meron po tayong missionaries, di ko na po papangalanan for the sake of their protection and safety, and pastors that are praying for me to help them in the work. Pero ako po'y napapaalalahanan lagi sa sinasabi ni Pastor Nable, it's not the matter of the need, it's the matter of God's call. Hindi kung saan may pangangailangan, sapagkat lahat naman po ng lugar may pangangailangan, pero saan ka tinatawag ng Diyos? And then the Lord will direct you to the need. Meron nga pong young people na nagtanong sa akin, Kuya Noah, paano mo nalaman na sa Australia ka tinatawag ng Diyos? Nakarinig ka ba ng tinig? Nakarinig ka ba ng audible voice? Noah, pumunta ka sa Australia. Sabi ko sa kanila, hindi po, sapagkat tapos na po yun eh. That's during the Old Testament times, and if the Lord allows it during His time, pero the Bible is now complete. The Lord calls us through His Word, through the preaching of the man of God, through our prayer time, through the impression of the Holy Spirit. So, nung ako po ay nag-pray at consider ng mga fields, inopen up ko po ito kay Pastor Nable, sapagkat ako po'y naniniwala na kung mayroon man pong tao sa loob ng iglesia na mas malapit kaysa sa Panginoon, yan ay walang iba kundi ang pastor. Because he is the elder, he speaks of his spiritual maturity, iba yung wisdom na binigay sa kanila ng Panginoon. So nung sinabi ko kay Pastor Nable yung mga bansa and all the reasons that I have, sabi niya, Noah, wala dyan yung pinagpe-pray ko sa'yo. I'm praying for you to go to Australia. So nung sinabi po niya yun, ayoko po kasi sa Australia, sapagkat ang reason ko lang po, ayoko po ng accent nila. How you to die, mate? Would you like to die today? Masyadong Islam. Mas prefer ko po kasi ang American English. Pero doon po tayo tinawag. So when my pastor told me that, kinonfirm ko po sa Panginoon through my prayer time, my devotion, and the Lord answered me through Ezekiel 22:30, Ezekiel chapter 3, 1 Timothy chapter 1, at marami pa pong talata. At nakita ko po during my deputation na inalaw ng Panginoon na makamit ako ng mga tao na may kamag-anak, kaibigan sa Australia na hindi pa saved, na walang church, at sa biyaya po ng Panginoon, nakapag-witness po tayo ng mga Australiano dito sa Pilipinas. Mamaya makikita po natin. So yan pong picture na yan, that is Bethel Bible Baptist Church in Sydney, Ingleburn, Australia. So yan po ay daughter church ng Bethany Makati. Yan po ay 28 years ng gawain. Ang nagpapastor po dyan ay ang younger brother ni Pastor Arnold Arellano na si Missionary Freddy Arellano. So nandiyan na po siya for 28 years. Yun nga lang po, meron po kasi siyang meningitis for 18 years. A while ago, sinare ko rin po yung kay Bishop and together with other pastors, nagpe-pray po siya ng papalit at tutulong po sa kanya. So ako po ang answered prayer niya. So please do pray. Ako po ay meron na pong flight on April 8 at salamat din po for partnering with me. Salamat po Bishop for partnering with me. Paalis na po ako together with my pastor. And then, ang mangyayari po, pagdating po doon, ang pasok ko po ay tourist visa. Pag-pray nyo po kasi this week, ipaprocess na po yung aking visa, kompleto na po yung requirements ko. Pag-pray nyo po na may bigyan po ko ng multiple entry. So, multiple entry will allow me to stay in the field for 3 months. And then, pwede po akong mag-exit sa nearby countries. Pwede rin naman po sa Pilipinas kasi may direct flight na po ang Cebu Pacific which is very cheap ang mga flights. So, pwede rin naman sa nearby countries like New Zealand, Papua New Guinea, Vanuatu, Fiji. Mas mura po pagka sa mga bansa pong iyon. So, please do pray that the Lord's will prevail. Pakita po natin susunod. So, yan po yung mga Australiano na witnessan po natin sa lugar po ng Aklan. Yan po ay sa Kalibo. Yung una pong picture, ang nakakbay po sa akin, yan po ay si Carl. Siya po ay Briton. Pero yung katabi po niya, na naka-green, ang pangalan po niyan ay Miggy, 54 years old. Siya po ay from Sydney, Australia. Yun naman po nakasando na white, yan po ay si Sean. Si Sean po ay may dugong Hudyo, may dugong Pilipino, at may dugong Australiano at Briton. Halo-halo po. Pero alam niyo po sa mga Australiano, iba po kasi ang mentality ng mga to. First world country po kasi. Dito pa lamang sa atin, mahirap nang iwin ang mga mayayaman. Lalo na po itong mga ito, mga puti, mga Aussie. Pagka sila nga po ay napagkamalang mong Amerikano, ma-offend sila eh. Sasabihin nila, I'm not an American, I'm an Aussie. So ito po mga to, ma-pride. At alam naman po natin ng history, ang original descendants po talaga ng Australia ay yung mga Aboriginal or Aborigines, yung mga from South African countries. Yung mga puti po ay from Europe
na itinapon po doon during the British Colonization Empire sapagkat hindi na po kasya sa kulungan sa sobrang dami ng mga kriminal. Kaya yung mga naunang mga puti po sa Australia, tinapon sila sa ilalim, kaya ang tawag sa Australia, the land down under. Yang pong Australia ay ibig sabihin galing sa Latin, Terra Australis, southern land, sapagkat part po siya ng southern hemisphere ng globe, kung titignan po sa mapa. Kaya yung mga nauna pong tumira doon, mga dating ex-convict, mga straightforward people po itong mga ito. They are rude, so to speak. Sila po yung pala kaibigan, they are generous people, madali silang pakisamahan, pero when you speak about religion, quote-unquote, or about Jesus, about the Bible, they are uncomfortable talking about that. Hindi po sila komportable. Isasyan ka na nila agad, ika-cut off ka na nila agad. Later, makikita niyo po yan sa video presentation. Nung sineran ko po itong mga Australiano na to, ang dami po nilang tanong, why Jesus, why King James, can you prove that through history? Sapagkat sila po kasi ay naturuan na ang turo ni Charles Darwin ng evolution, ng atheism, that God does not exist, yan po yung naituro sa kanilang mga schools from 1959 hanggang ngayon as a fact and not a theory. Kaya po, they were indoctrinated with this type of mentality. And even today, yan pong mga katuruan na yan ay tinuturo sa ating pong mga schools. So, please do pray. We have different methods in different fields, but we have the same message, Jesus saves. Yun pong hindi nagbabago. And I praise the Lord that sila man po yung mga intellectual, mayayaman, kasi Sydney po, metropolis city po ito eh. Kaya yan po ang richest city of the country. But I praise the Lord, we have the mind of Christ. We do the sharing, but God always does the saving. Ang kailangan ko lamang pong gawin ay sumunod sa ating pong Panginoon. So, pakita po natin susunod. Please do pray for the country of Australia. Makikita nyo po ngayon sa video presentation, yung estado po ng Australia. Diyan po nang sumikat, nanggaling sa States, pero sumikat po sa Australia ang Hillsong churches or Hillsong churches. But of course, we believe in psalms, hymns, and spiritual songs that stirs up the spirit and not the flesh. Pero yan pong Hillsong churches, rampant po yan sa lugar ng Australia. Makikita niyo rin po yung estado ng mga relihiyon, iba't ibang relihiyon, and you will also see my testimony kung paano po ko inihanda ng Panginoon to go to the field, yung mga ministries, at makikita niyo rin po yung aking mga mentor, mga pastor, nandyan po, at ako po yung nagpapasalamat sa kanilang buhay dahil bahagi po sila kung sino po ako ngayon sa biyaya ng Diyos. So kindly watch the video presentation before I share the Word of God. Salamat po. Hello, Sydney. Allow me 3 minutes of your time if you don't mind. All right, I'm not here to offend anyone. I'm here to give you hope. My name is Philip Blair. I'm from the United States. I want to talk to you about where you're going in life, right? We're all rushing through life. We're all on a train. We're all going somewhere. I want to ask you, what is the purpose of your life? Are you living to work and working to live? I know what it's like to strive on the corporate ladder, okay? But I have left everything, and I've been to over 28 countries in the last 2 years to share the gospel of Jesus Christ. And I'm not trying to talk to you about religion. I'm here to talk to you so that you might have hope for tomorrow and every day that follows. Because many of you are hurting and you're going to the wrong places. We care more about saving the whales than we care about saving our unborn children. We care about how thanks, deep our... mate. Thank you. Nope, I'm not going to stop because I love you that much. Okay? We have to return to living in a moral way. Our children we do not have are to going return up. anywhere, thank Our you. children are you have growing no up. more right than anyone else on this bus. Just shut up. No, Yeah, shut up. no. This train. 3 minutes of your time. All right, 3 minutes of your time. I love you. And I want you to know that there is peace found in Jesus Christ. That He can save you from any situation and He can deliver you from anxiety, fear, Oh, worry, mate, if you ask for our time, we have the right to say no. We're not giving it to you. Churchgoers say attending a Sunday service at Planet Shakers or Hillsong is like going to a concert. Both churches are world-renowned for their worship bands. Planet Shakers Senior Pastor Russell Evans says they have been blessed with powerful songs. But more important is how worship ushers the congregation into the presence of God. We can touch people's hearts with the presence of God and they can be changed in their heart. Then we can disciple them to change their world.
Planet Shakers began in 2004 with 12 people. It has now grown to more than 30,000 in 14 years. Pastor Evans says the big number of people going to their church is a miracle because only 8% of Australians attend church services. The challenge with the church is sometimes we don't become speaking the language of the day, and we wonder why we're not winning the next generation. If you can speak the language and have power to change people's lives, the gospel's the power of God, then people want to connect with it. This generation wants to encounter God. They just don't want to know about God, they want to encounter Him. Busloads of high school kids flock to Planet Shakers Church on Sunday afternoons. Youth leaders collect them from different parts of the city, and they say that it's in this church that they find their identity and a sense of belongingness. Because, the first law of nature is energy, from what would be created or destroyed, it just is. And I do believe in spirits and stuff. I don't believe in heaven or hell. I just believe that when we die, say our energy just gets transformed. And that's all that happens. And I don't think that has to come from Christ. And I don't think people need to believe in, Jesus or Allah or Buddha or anything to have a connection, even though, for some people it's great and they believe that, and, that's more power to them. I'm no one to say that it's wrong, but I just think if there was a God. Salamat po. At bago po ako mag-preach, ako po ay nasabihan ni Bishop na umawit. So, dalawa pong uri ng pag-awit. Meron pong special number at merong shocking number. Ito po ay shocking number dahil ako po ay nabigla. But I pray to be a blessing to you tonight. Brother Jobin, ikaw nang bahala, ano? Pagka ako po ay sintonado, si Brother Jobin po ang mali. I pray to be a blessing tonight. Sige po. I'll just sing from the heart. When I think of all my faults that bought my liberty, I stand redeemed. Okay yun. Maraming salamat po. Tayo po ito yung lahat. Pasensya na po at ngayon lang po ulit ako umawit. Pero salamat po, pwede po tayong umawit para sa Panginoon. Tayo po yung umaawit, inaawitan po natin ang Panginoon, but it's been a long time since I've sang before a congregation. At salamat po, Bishop, sa pribileyo. Let's open our Bibles in the book of 1 Kings chapter 8, verse 60. 1 Kings chapter number 8, verse number 60. If you're there, please say Amen. Sabay-sabay po nating basahin. Verse 60, all together, ready, begin. That all the people of the earth may know that the Lord is God and that there is none else. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, dahil kayo po ay dakila. Salamat po, Panginoon, dahil kayo po ay tapat. Salamat po sa pribilehyo na tumayo po sa pulpitong ito. Ako po'y walang kwenta, wala po akong alam, kundi po gagamiting instrumento. Kailangan po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat po sa buhay ni Bishop Freddy De Vega. Salamat po sa members ng Living Water Baptist Church. Thank you, Lord, for what you've been doing and you will continue to do through your people here. And I pray to be a blessing. Hide me behind the cross. May your people always see you and never me. Thank you, Lord, for your grace, your love. Lead us tonight. In Jesus' most precious name, amen. Maraming salamat po. Makakaupo na po lahat. The title of our message tonight is Partnership in World Evangelism. Partnership in World Evangelism. Alam ko po na marami na pong mga misyonero ang nakadalo po rito sa inyo. Marami na pong nakadalaw at nakapag-preach pagkausapin po ng misyon ay hindi po nawawala ang mga talata. Mark 16:15, Acts chapter number 1 verse 8, Matthew 28:18-20, John 3:16 at napakarami pa pong Great Commission New Testament passages. Pero nais ko pong ibahagi po sa inyo, ngayon pong gabing ito, na Old Testament pa lamang po, nais na ng Panginoon na makilala siya ng buong mundo. That's why in 1 Kings chapter 8 verse 60, the Bible says that all the people, lahat po ng tao of the earth may know, na malaman nila that the Lord is God. There's a lot of people in this world, they call God as God,
but they don't worship Him as God. They don't fear Him as God. Para pong si Pedro, di po ba? Siya po ay nagkaroon ng seemingly an oxymoron. Ang sabi niya, Lord, pero ang sabi niya, not so, Lord. Tinawag niyang Lord, pero hindi niya po sinunod. When we speak of God as being our Lord, it means He should be our supreme authority. Dapat siyang pinaka nasa taas. Dapat siya ang ating sinusunod, our pattern, our God that we worship, that we give obeisance to, that we obey because we know who He is. Punta po tayo sa Daniel chapter 6 verse 25 to 26. Daniel chapter 6 verse 25 to 26. The Lord used a pagan king in a pagan city of Babylon. His name is King Darius. Then King Darius wrote unto all people, sa lahat po ng tao, nation, sa lahat ng bansa, and languages, anuman pong lingwahe ang meron sila, that dwell in all the earth. Sabi po ng Bible, peace be multiplied unto you. Alam niyo po kung bakit po natin kailangan ng partnership in world evangelism? Sapagkat wala pong kapayapaan ang mundong to. Kahit na gaano kayaman ng isang tao, kahit na gaano siya kasikat, marami pong mga sikat ngayon na nagpapakamatay. Yung isa lamang member ng One Direction na kilalang kilala noon na boy band ay nagpakamatay. Maraming namamatay, maraming merong depression and anxiety sapagkat wala ang Panginoong Kristo sa kanila, sapagkat ang isa pong tao, pag wala ang Panginoon sa kanya, anumang yaman, anumang layaw ng buhay, there's a gap in their hearts that only Christ can fill. Sapagkat siya po ang lumikha sa atin. One person would say, kung mabibili ko lang ang bagong bagay na ito, kung mabibili ko lang ang bagong damit na ito, I will be contented. Hindi po. Kung hindi po tayo kontento sa kung ano pong meron tayo ngayon, hindi po tayo makukontento kahit na makuha natin yon. But our sufficiency, our contentment, and joy is in the person of the Lord. But we praise the Lord for the blessings na ibinibigay po niya sa atin. But let us not forget the one who gave it to us. The Bible says in verse 26, I make a decree that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel. Marami pong tao ngayon na hindi na po kinakatakutan ng Diyos. And we know what happened in Hollywood. Alam po natin yung nangyari sa Golden Globes, sa California. They say that God is not welcome here. Hindi sikat ang Panginoon doon. And we know what happened. They are mocking God. Hindi sila natatakot sa Diyos. At mas masahol pa sila sa Diablo sapagkat ang mga Diablo, alam nila na mayroong Diyos. And they even tremble. But a lot of people in this world today does not believe God. Hindi nila kinakatakutan ng Diyos. Kung mapapansin niyo po sa mga movies, and even I'm a Marvel fan myself, pagka manonood ka ng mga Marvel movies like Deadpool or other Hollywood or action movies, mapapansin po natin na ginagamit na expression o mura ang salitang Jesus Christ o ang pangalan ng Panginoong Hesus. Pero hindi po natin maririnig na ginagamit na mura ang pangalan ni Buddha, ang pangalan ni Muhammad, ang pangalan ng iba't ibang mga Diyos. Isa lamang pong ibig sabihin nun, na ang Diyos natin ang tunay na Diyos. Kaya pinagtutulungan siya ng iba't ibang kulto. Kaya pinagtutulungan siya ng mga nagdiyos-diyosan na hindi naman talaga. But we praise the Lord that here in verse 26, meron pong isang Daniel na mas kinatakutan ang Panginoon kesa sa mga leon. Meron pong isang Daniel na mas sinamba ang hari ng mga hari kesa sa hari ng Babylon. And the Bible says, and fear before the God of Daniel. For He is the living God, and steadfast forever, and His kingdom that will not be destroyed, and His dominion shall even unto the end. Beloved, we praise the Lord. We are not building our kingdom. We are building the kingdom of God. Amen. Nakakatuwa pong makita na sa iba't iba pong lugar, marami pong naliligtas. Later on, I will be sharing more of that. Pero paano po ba tayo makakapag-partner sa isa't isa? How can we partner? Number one, we can partner through different places. Sa iba't iba pong lugar. Alam po natin ang talata. Very famous passage na Acts chapter number 1, verse number 8. At pupunta po tayo doon. Alam niyo po, during the Old Testament times, they believe that their gods are territorial. Nasa isang lugar, meron silang Diyos. Kaya nga po, di ba, yung plagues ni Moses, lahat po yan ay inatake ang iba't ibang Diyos ng Egypt. May Diyos sila sa tubig, may Diyos sila sa lupa, iba ang Diyos nila. Kaya kung mapapansin po natin si Naaman or si Naaman,
Nung siya po'y pinagaling ng Panginoon sa Jordan River through the prophet Elisha's command na galing sa Diyos, ang sabi niya, can I have 2 mules of earth? Pwede ba akong kumuha ng lupa and I will go back to Syria and I will build an altar? Thinking, pagan po kasi yung thinking niya, na yung kanya po, pag kinuha niya yung lupa sa Israel, thinking na yung Diyos ng Israel ay makakasama niya sa Syria. But we praise the Lord, our God is not territorial, He is omnipresent. Kahit nasa ang lupalo po tayo ng mundo, kasama po natin ang Panginoon. Kahit na nasa plane, naalala ko po tuloy, nung ako po yung pauwi ng Maynila, galing po ako ng Jensa, nag-deputize po ako doon. Nagkaroon po kami ng turbulence sa plane. Talagang antindi po, Bishop. Gumagano, no? First time ko po makaramdam ng ganong katindi. Tinignan ko na po yung litrato ng mga mahal ko sa buhay. Sabi ko, Lord, kung ito na yun, kayo na po ang bahala. Pero alam ko may plano pa po kayo sa buhay ko. Pero naalala ko na kahit nasa himpapawid, kasama natin ang Panginoon. And we praise the Lord that He is always with us. Kaya po yung kanyang statement, that I will be with you always. Naku, matinding statement po yun. Imagine po natin, hindi na natin kailangan pumunta sa templo sapagkat tayo na mismo yung templo. And we praise the Lord that we can worship Him anywhere. And we can talk to Him and ask for help, different places. Si Missionary Aranya po ay nakabisita po sa inyo. Missionary J. Aranya, missionary to Nepal. Siya po yung kaibigan ko, na-invite po ako na speaker ni Pastor Hari Aranya sa Nepal. Ang tindi po ng idolatry doon, mga minamahal. Para pong India, Pastor, ay Bishop. Yun pong kalsada, makakakita po kayo ng pagkain sa kalsada. At yung pagkain na yun, offering. Tinanong ko si Missionary J. Aranya, Missionary, bakit may offering dito? Asan yung Diyos? Nasa kalsada. Sabi niya, ayan yung Diyos, yung kalsada. Hinahalikan po nila yung kalsada. Kakadaan lang namin doon. Hinahalikan nila, sinasamba po nila. Ganun po katindi. Makakakita ka ng aso, tatawid, napakataba ng aso. At yung aso ay mayroong bulaklak na nakasabit sa kanyang leeg sapagkat sinasamba po nila ang aso. Makakakita ka ng unggoy. Makakakita ka ng baka, ang taba. Hindi po kinakain ng baka doon sapagkat sinasamba rin po nila, katulad sa India. Kaya nung ako po yung nag-preach kila Missionary Roy Arteta sa mga Nepali na members, nagjo-joke ako sa kanila. Sabi ko sa kanila, you know, here in Nepal, your cows are being worshipped as gods. But in the Philippines, cows are Argentina, corned beef. Delimundo, corned beef. Kasi mahilig po ako sa corned beef Pero nakakalungkot, ano? Doon sa lugar po na yon, sinasamba. Kaya po iba po talaga pag nakita po natin yung mission field. Iba po pag nakita po natin yung reality ng kung anong iba't ibang challenges sa iba't ibang lugar. Talaga pong isa lang ang puhunan doon, dapat tinawag ka ng Diyos. Sapagkat kung hindi po tatagal. Nakita niyo po yung mga Australiano, di ba? They are very vocal. Hindi ka nila paplastikin. If they don't like you, they will say it to your face. Isa pong member ni Missionary Freddy Arellano was telling me, Brother Noah, when we went out so winning and we went to those houses at naglalagay sila ng, kasi pwede po doon mag-door knocking legal po. At maglalagay sila sa mailbox ng mga trucks. May areas po na prohibited, may areas na inaalaw. So, naglalagay po sila doon sa mailbox at sabi niya, tinawagan po yung church number po yung nandun, nung nakakuha sa mailbox. Sabi niya, hello, are you the one who put this trash in my mailbox? That's not a trash, that's the word of God. Sabi po nung sumagot ng telephone from the church. Sabi niya, can you go here and pick up your trash? Sabi po, gano'n. Can you imagine? Pinapabalik pa sila para kunin po yung trucks. And when I was hearing that, siyempre po minsan, mapapaisip ka, di ba? Bakit ganun? So, ang ginawa po natin, inaral ko po yung kanilang kultura, yung kanilang costume. Why do they think like that? Bakit ganun ang kanilang mentalidad? Because in different places, we have different races, but we praise the Lord, we have the same finish line. At yan ang ating Panginoong Kristo. Kailangan po nila ng approach na, ang term po ni Kenham, si Kenham ay isang book author na magaling siya, he's an apologist. Magaling siya sa pag-defend ng scriptures. So, ang tawag po niya, you need to do it creation evangelism. Kailangan mong basagin ang kanilang paniniwala kay Charles Darwin para epektibo mong ma-insert ang scriptures. Dapat mapakita mo sa kanila that what they believe in does not make sense. Sapagkat kaya ito tinawag na theory, sapagkat hindi pa po napapatunayan. So different places, the Bible says, but ye shall receive power.
We praise the Lord. It's not about what we can do, but it's about what Christ can do in and through us. I praise the Lord that the greatest work in the ministry is not Nehemiah rebuilding the walls. The greatest work in the ministry is not Peter witnessing to 3,000 souls. The greatest work in the ministry is not David killing Goliath. The greatest work in the ministry is not the work of the flesh. The greatest work in the ministry is the work of the Spirit of God in the heart of a man. Pag kumilos ang Panginoon sa kasing-kasing ng tao, sabi nga ng mga Bisaya, sa puso ng tao, yung resulta po, makikita na lamang yan. Pero nagsisimula po lahat sa puso. As the Spirit of God convicts us to do what is in accordance to His will. And the Bible says, and ye shall be witnesses. The word witnesses comes from, in the Greek word is martus. Doon po nang galing yung English word na martir. Ibig sabihin po, isang taong handang mamatay para kay Kristo. Sapagkat nung panahon po nila, alam naman po natin na mayroon pong persecution. And the Bible says, unto me both. Ibig sabihin po ay simultaneous. Sabay-sabay po nating aabutin ang ating Jerusalem. Yung Jerusalem po natin ay yung mga taong nakapaligid sa atin. Kaklase, kaibigan, colleagues. These are people that surrounds us. At mga minamahal, yung mga tao man pong nakapaligid sa atin, hindi man po nila binabasa ang Biblia, binabasa nila ang buhay natin. The way we speak, the way we respond pag tayo'y galit, the way we dress, the way we deal with people. Because the Bible says, we're epistles written and read by all men. Tinitignan po nila tayo, di ba? At tinitignan nila yung ating lifestyle. At sabi ng Panginoon na kung siya ay maitataas po sa ating buhay, if He will be lifted up in our lives, people will believe na totoo nga yung Diyos natin. Alam niyo po, yung isa sa marka na tayo po yung anak ng Diyos, kaya nating mahalin yung kaaway natin. Hirap po yan eh. Pero sabi ng Panginoon, then malalaman that ye are the children of your Father. Malalaman na tayo yung anak talaga ng Diyos. Bakit po? Sapagkat yung tao na minamahal yung taong mahal siya, nagsisukli lang. Pero ang tunay na pag-ibig, yung iniibig mo yung mga hindi ka ibig-ibig. Sabi nga ng isang member, Pastor, mamahalin ko na ang aking kaaway. Pag binato niya ako ng bato, babatuin ko siya ng tinapay, pero may granada sa loob. Mahirap eh, di ba? Makikita mo pa lang yung kaaway mo, nag-iinit na yung ulo mo eh, di ba? But sabi ng Bible, let us overcome evil with good. Love our enemies. At sabi ng Bible, if a man's ways pleaseth God, He maketh even his enemies to be at peace with him. Ang ganda po pagka nakikita sa ating buhay, sapagkat ang mission po ay pangmalawakan. But mission starts with you. Mission starts with me. Sa bawat tao na nakakasalimuhan natin sa araw-araw, sa mga taong nakapaligid po sa atin. Sabi nga nung isang missionary, you don't have to cross the sea to be a missionary. Kahit na yung kapitbahay mo, mission na po yan eh. No, mission field na po yan eh. These are people, these are souls. And our Jerusalem are the people that we can reach out ourselves. And the Bible says, in all Judea, yung Judea po are the other regions of our country. NCR, Mimaropa, different parts in Luzon, Visayas, and Mindanao. At purihin po ang Panginoon dahil napakarami pong Baptist Church sa Pilipinas. Yan po ang ating Judea. We have around in the census, kung di po ako nagkakamali sa PSA census, we have around 11,000 Baptist churches in the Philippines. At purihin po ang Panginoon, tayo po ngayon ang sending nation. Nung si Pastor Nabli po ay nagtestimony sa Lancaster, ang sabi niya, we praise the Lord that the mantle of Elijah, America, has fallen to Elisha, the Philippines. Purihin po ang Panginoon dahil ginamit ang Amerika para magpadala ng mga misyonero dito. The First Baptist Church in Haro, Iloilo started in the 1900s. And we praise the Lord na tignan naman po natin ngayon. At ngayon, tayo na ang ginagamit ng Panginoon. Di po ba napakagandang tignan? That we are now being used by the Lord to declare the gospel to different types of people. And in Samaria, ito pong Samaria ay yung mga tao po that are neglected and despised. Alam po natin na merong hidwaan o merong away between the Samaritans and the Jews. One of the reasons is in 2 Kings chapter number 7, there is a feud between the Samaritans and the Jews sapagkat ito pong mga Samaritans, they intermarry with the Assyrians. Alam naman po natin, ayaw ng Panginoon ng mixed marriages, hindi po ba? Pero ang nangyari, pinandidirihan sapagkat yung ibang mga Hudyo, self-righteous. Itong mga ito, marumi sila. Kami ay malilinis.
Kaya pagka sila ay from Galilee and they want to go to, for example, they will go to Judea, hindi sila dumadaan sa Samaria. They have to go through Decapolis and the other parts. Pero ang sabi ng Panginoong Kristo, I must needs go through Samaria. Ang ebanghelyo, mga minamahal, wala pong pinipiling tao. Kahit gaano kasama po yan. Ang winitnessan ng Panginoon, Samaritan woman na nagkaroon ng 5 asawa. Samaritan woman na hindi maganda ang patotoo, and he even revealed himself as the Messiah to that woman. Pero hindi pa niya sinasabi in public. Ang ating pong Samaria ngayon ay mga LGBT. Yung ating pong Samaria ngayon ay mga taong lasinggero, mga taong adik, mga taong para bang wala ng pag-asa sa buhay. Pero kung sila po'y makasalanan, makasalanan din po tayo. We're all sinners saved by grace. Kaya ang sabi sa atin ng Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Basta tao. Minsan po kasi di ba may mga tao na parang iba na yung ugali. Nuknuka na ng sama. Pero purihin ng Panginoon, His love is unconditional. Hindi niya tayo iniibig sapagkat kaibig-ibig tayo. Inibig niya tayo sapagkat yun siya eh. Maibigin siya eh. That is His heart, that is His character. And the Lord loves us unconditionally. And we praise the Lord for that. Naalala ko po isang missionary sa Aklan. I was with missionary Gerson Gama. We went out soul winning at pauwi na po kami 7 p.m. ng gabi. Kami po'y dumaan sa nag-iinuman sa isang kubo. At kami po'y pumasok. Magsisimula pa lamang sila uminom. At nakipag-inuman po kami. Siyempre, tinitignan ko lang po kung gising kayo. Umupo po kami doon. Kinamusta po ni Pastor Gerson yung pinaka-leader po nila. At sabi po nung leader, Pastor, kailan po yung umupo sa tabi po namin? Sapagkat sabi po ng ibang pastor madumi daw po kami. Alam niyo po yung nagsabi po noon na leader po nila, the following Sunday, nandoon po siya nung nag-preach po ako. At ngayon, hanggang ngayon, siya po'y saved na at siya po'y faithful part ng Bible study leaders. Naalala ko po ang Panginoong Kristo. Sabi ko, nga, no? Ang Panginoong Kristo, umupo po siya kasama yung mga pariseyo, ay yung mga tax collector, yung mga publicans. Sabi ng mga pariseyo, tingnan mo si Kristo umuupo kasama ang mga makasalanan. Sabi ng Panginoon sa kanila, yung taong may sakit, kailangan ng doktor. Yung taong walang sakit, hindi kailangan ng doktor. I praise God, He came for not to call the righteous or the self-righteous, but sinners to repentance. And we can come to Him humbly, and the Lord can change us and mold us to the man and the woman that He wants us to be. And finally, unto the uttermost part of the earth. Kaya meron po tayong world missions. Tinatawag po natin itong world missions not because the building is big or galing po sa iba't ibang bansa, yung mga speaker o maraming mga foreigners na nakadalo. We call it world missions because the Bible says the field is the world. For God so loved the world. God sent His Son to be the Savior of the world. At yan po ang ating mensahe at ipinapaalala po. Kaya po tayo may misyonero, kung kayo man po ay hindi makakapunta sa bansa pong iyon, we will be your representative. And we will be your partners as you help us prayerfully and financially. We're also helping you to fulfill the Great Commission because no church can do it alone. Hindi po kaya ng Bethany. Pero hindi rin po kaya ng isang church. Kaya po natin sa tulong ng Panginoon. Sama-sama po tayo at masaya. Alam niyo po, masaya pag may world missions dahil maraming mga napaplant na mga churches sa iba't ibang lugar. Just a few months ago, Pastor, galing po kayong Europe, di ba? You went to Europe and preached in these different churches. Ang saya po pagka-involved tayo sa missions, ang dami nating kaibigan, ang lawak, at ang daming bunga, iba't iba pong lahi sa biyaya ng Panginoon. Because the gospel is to all people. The word uttermost, in one word, it means a fleck, butil ng lupa, kaduluduluhan ng mundo. Kung meron mang taong nakatayo sa isang butil ng lupa na yan, kailangan niyang marinig ang ebanghelyo ni Kristo. That's the uttermost part of the earth, furtherance of the gospel. Number 2, before we close, we can partner through praying. Panalangin po. Buksan po natin sa Matthew 9:38. Matthew 9 verse 38. Sino po dito nais mo ang prayer request mo sagutin ng Panginoon? Taas po ang kamay. Siyempre lahat po tayo, hindi po ba? Pero how much more ang prayer request ng Panginoong Kristo? Pakibasa naman po yung Matthew 9:38. Ready, begin. Salamat po. The word pray, it means to beg a petition. Magmakaawa po. To beg a petition, to beseech, to make request.
Ako po yung na-invite sa Abu Dhabi. When I was in the UAE, grabe po mag-pray ang mga Muslim. Wow! 5 times a day. Matindi pa kay Daniel. Meron po akong mga na-witnessan doon ng mga Muslim. Sayang wala, I don't have the time to show you the photos. Ang tindi mag-pray. Ako nahihiya eh. Kasi nung nag-usap kami, nag-fellowship kami, maya-maya, brother, I will just go at the back. Sabi ko, what are you gonna do? I'm gonna pray. Inurasan ko po 30 minutes po, Bishop. Eh, ang Baptist, pagka nag-pray, 5 minutes lang, nakakatulog pa. Diba? Natandaan niyo po no, ang Panginoon, He went to the Garden of Gethsemane. Sabi niya sa kanyang intimates, James, John, and Peter, dyan lang kayo, mag-pray kayo ha. Magpe-pray ako doon. Nag-pray ang Panginoon. He went back. Ano pong ginagawa ng tatlo? Tulog. Baptist kasi. Kaya nakakatulog. Joke lang. Pero I admire their zeal. Grabe mag-pray. Nakaluhod po eh. Talagang subsob. Kasi iniisip nila, sa ganong kaparaanan, maliligtas po sila. Tayo ligtas na eh. Di po ba mas dapat lalong sampahin natin ang Diyos? Pagkanoon, salamat. I believe in prayers. I believe in what the power of prayer can do. Brethren, we need first and foremost prayer. Sino pong nakakilala kay Billy Graham? Taas pong kamay. Salamat po. Sino pong nakakilala kay Jimmy Swaggart? A few. Bakit kilala po si Billy Graham until today at si Jimmy Swaggart hindi na? During their time, boy, they're the best preachers of their time. Thousands and millions of people listen to them preach. In the congregation of Jimmy Swaggart, there are around 14,000 people. Pero isang beses nakakalungkot po, Jimmy Swaggart was captured going out of a motel with a prostitute. And then, tinanong po ng reporter si Billy Graham, Billy, what do you think with what happened with Jimmy? Ang sabi niya, it can happen to me. Beloved, it can happen to me. It can happen to your pastor. Pray for us. Panalangin niyo po kami sapagkat wala pong super spiritual. Lahat po tayo may all sinful nature. We cannot say na, hindi mangyayari sa akin yan. Take heed, ye fall. Take heed, lest ye fall. At kailangan po namin ng panalangin po ninyo. And we ask for your prayers so that we can overcome temptation through the power of the Holy Spirit and through the power of prayer. Please pray with us. Isa pa pong prayer request before we go to the last point. 2 Thessalonians chapter 3, verse 1. Brethren, pray for us that the word of God may have free course. The word free course in the Greek is treko. Nanggaling po yung salitang trek. It means to run, to walk hastily. Mapabilis ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. And I'm excited with what the Lord is going to do. Lastly, as we close. Amen? Ano po yung number 1? Through different places. Number 2, through praying. And lastly, through providing. When we speak of providing or giving, giving is the most sensitive topic that you can preach behind the pulpit because it concerns money. Masama po ba ang pera? Hindi. Hindi masama ang pera. Kailangan po natin ng pera. I need money for visa. I need money for airfare. The Bible says in Ecclesiastes 10:19, money answered all things. Wala pong masama sa pera, pero ang masama, pag inibig natin ang pera. Yun po ang masama. For the love of money is the root of all evil. Hindi ko po pwedeng sabihin, hindi ko po kailangan ng support. By faith, I will go with or without money. Hindi, kailangan po eh. As a tool, but not as our God. Ginagamit po sa ministry. And that is one of our necessities. May isa pong pastor na nagsabi po sa akin, sabi niya, susuportahan kita, Brad. Ako nga, kailangan ko ng support. Ako nga, nagkukulang. So, inopen up ko sa mga mentors ko. Kasi bata pa lang po ako noon. Nagsisimula pa lamang po. So, sabi nung isa sa mentor ko, sabi niya, kaya siya naghihirap sapagkat hindi siya nagbibigay. Kaya siya nagkukulang sapagkat hindi siya nagbibigay. And we know the principle of the scriptures, what we sow is what we reap. Kung ano ang ating inihatag o binigay, yun ang ating maaanihin. When we speak of giving, we're not speaking of the amount. We're speaking of the heart. The Lord does not need our money, He needs our heart. Sapagkat ang puso po natin nasa Panginoon, wala pong problema sa pera eh. Sapagkat ito po lamang ay binibigay sa atin ng Panginoon, ipinagkakatiwala so that we can be channels of blessings. Let's open our Bibles in Mark chapter 12, 41 to 44. Ako po'y malapit na pong matapos. Mark chapter 12, 41 to 44. The Bible says, and Jesus,
sat over against the treasury. Ibig sabihin po ng treasury ay collection boxes para pong ito yung inyo pong lalagyan ng offering. And beheld how the people cast money into the treasury. Inoobserbahan ng Panginoon paano po silang nagbibigay. And many that were rich cast in much. Yung mayaman, marami silang binigay. Malaking halaga. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites. 2 mites po ay copper coins, maliit po na mga barya. Yan po ay, which make a farthing. Ibig sabihin po ay Roman coin. And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all that which have cast into the treasury. For all they did cast in of their abundance. Ibig sabihin po, yung mayaman, ang binigay nila, sobra lang sa pera nila. Yun po ay parang surplus. But she of her want. Yung pong babae na balo, na mahirap, yung kanya pong ibinigay, kailangan niya yung pera na yun. But she of her want, in all that she had, even all her living. Pangkain niya sa mga susunod na araw, ibinigay niya lahat. Bakit po? Because generosity is giving what we cannot give. And we know that, lagi pong sinasabi, di ba, that we cannot outgive God. Pansinin niyo po ang isang tao na hindi pala bigay. Parang laging nagkukulang. Ang lungkot ng buhay. Nakasimangot lagi. Ang bigat. Lagi nagkukulang. Bakit po? Sapagkat di nagbibigay. Wala pong nagbigay na naging malungkot. Kaya ang sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Sapagkat lahat ng nagbibigay at nagmamahal, nagbibigay. Sabi nga ni Army Carmichael, di ba? You can give without loving, but you cannot love without giving. For where your treasure is, there will your heart be also. And we can see how the Lord provides and blesses His people in different ways. Minsan yung taong hindi mo inaakalang gagamitin ng Diyos, siya ang gagamitin ng Diyos. Minsan yung taong akala mong kuripot, siya ang gagamitin ng Panginoon. Para po yung yung po bang bomba o poso sa mga probinsya, di po ba? May prinsipyo rin po ang giving po doon. Kasi po noon, sa Malolos, Bulacan, yung lolo ko po, lagi po akong pinag-iigib ng tubig. At pag hindi po lumalabas yung tubig, ano pong kailangan natin gawin? Buhusan din ng tubig. Ganon din po sa giving. If we want water, we pour water. And we praise the Lord. Pag ang Panginoon ang nagbalik, antindi po na sabi ng Bible, there shall have enough room, enough to receive it. Minsan di mo na-overwhelm ka sa pagpapala po ng Panginoon But we are always reminded that we are blessed so that we can be a blessing. And we praise the Lord for that. Magtatapos na po tayo. Philippians chapter 4, verse 10 to 20 as we close. Philippians chapter 4, verses 10 to 20. Of course, kilala naman po natin, we know the Apostle Paul and his testimony, how the churches took care of him. At basahin po natin ito ng salitan. Babasahin ko po ang verse 10 at basahin niyo po ang verse number 19. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last of your care or concern of me had flourished. It means it was revived again, wherein you were also careful, but ye lack opportunity. Pakibasa po yung 11. Ready, begin. I know both how to abase, I know how to abound. Sa biyaya po ng Panginoon, nung ako po'y bata, na-train po tayo ng Panginoon. Wala po kaming dorm during that time. And I enjoyed those journey with the Lord. Matutulog po kami sa pews, sapagkat doon po kami naglilinis, sa auditorium kami matutulog. At during that time, kasi sa training po doon, pastor, dapat daw, lagi ka nakatuck in, maayos yung buhok mo, malinis kang tignan, kasi ambassador ka ng Panginoon. Dapat maayos. Dapat yung sapatos mo naka-shoe shine. Sabi ko, paano kaya kami bibili ng kiwi? Kiwi noon, bilog pa po noon, binubuksan pa, hindi pa yung liquid. Ang ginawa namin, pasok, kumuha kami ng mantika. At nilagay namin sa sponge, at pinahid ko, pambira, kumikinang yung sapatos ko. Rusty Lopez, regalo po yun ng tatay ko, kasi paboritong brand ko yun noon At pag kami nag-soul winning, at umulan, ayan na, ang mga tubig bumibilog sa aming mga paa. Sapagkat merong mantika. But I praise the Lord during that time. At ngayon po ay na-train po tayo. Minsan, they will accommodate you. They will book you a hotel. Minsan naman, diyan ka lang matutulog sa kanilang auditorium. O kung ano man, they're with to be content. We need to be flexible. We need to be content with what the Lord has provided
For I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abase and I know how to abound. The Apostle Paul means he can handle little and he can handle much. Sapagkat di po tayo mapagkakatiwalaan sa malaki, kundi tayo mapagkakatiwalaan sa maliit. Everywhere and in all things, I'm instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Pero ako po'y nagpapasalamat, nung ako po'y nagsuko ng buhay, there was never a time na ginutom po ko ng Panginoon. Tumaba pa nga po ako, pastor, noon eh. Kaya lang ako po'y mahilig sa, I'm an active, mahilig po ako sa combat sports. That's one of my sports. So, kailangan mag-exercise, mag-basketball, di ba, pastor? Pakibasa po yung verse 13. Ready, begin. Notwithstanding, ye have well done that ye did communicate with my affliction. They did share in. Sabi ni po, salamat po, nakibahagi po kayo. At ngayon pa lamang po, advance po, nagpapasalamat na ako, nakibahagi po kayo. Sa kung ano pong gagawin ng Panginoon. Kami po yung nagsisend ng report quarterly, every 3 months, or upon the request of the pastor, kung gusto po ng pastor, every 2 months, pwede rin naman po, para makita nyo po kung ano pong nangyayari doon. At kung ano po yung aming itinatrabaho sa field, kung saan po kami tinawag ng Panginoon. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Verse 16, pakibasa po, ready, begin. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. It's well-pleasing to God. Meron po ako napuntang church sa Aklan. I'm the first missionary that they ever accommodated. Nahiya po yung pastor sapagkat missionary, kubo lang po kami, maliit lang po kami church. Sabi ko, okay lang po. Wala pong maliit o malaking church sa harapan ng Diyos. And the Lord can use any church to provide for His man. I remember Elijah. The Lord used a Gentile woman in Sarifat to provide for Elijah. I went there at nagluto po yung mga members naghanda. Nakakatuwa. Simple lang, nagkatay ng native na manok. Ang kanila pong inihain sa lunch ay tinolang manok. Hiyang-hiya po yung pastor. Sabi ko, paborito ko po yan, tinolang manok. That's an odor of sweet smell. Pinugutom ko na po kayo kasi maghahapunan eh. Matatapos na po tayo eh. Ang sarap niyan pag may sayote, papaya o di naman kaya dahon ng sili. Malinamnam ang sabaw. An odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Para po sa inyo ang verse 19. Ready, begin. Beloved, as we conclude the message, the Great Commission is all about partnership. It's all about reaching people for Christ. In Ecclesiastes 4, 9 to 12, di ko na po babasahin, we know that a threefold cord is not easily broken. Mas marami pong humahawak ng tali, mas marami pong nagagawa. Mas marami pong nag-cooperate, mas marami po tayong naaabot. Hindi lamang po sa Pilipinas, pero kahit na po sa iba't ibang dako ng mundo. The Great Commission is all about obedience, faithfulness, and partnership. Let's pray. Father, we thank you for tonight. Salamat po sa inyong mensahe sa amin. Dalangin ko po na ito pong simpleng paalala ay naging pagpapala po sa aming spiritual na pangangailangan. And I pray, dear God, help us to apply the truths. Help us, Lord, to live out. Kami po'y nagkukulang minsan, pero kayo po'y nananatiling tapat. Salamat po, Panginoon, sa gawain na inyo pong ipinagkatiwala po sa amin, though we don't deserve it. But because of your grace, we receive it. We love you, Lord. We honor you. Thank you, Lord, for Bishop Freddy De Vega and the members of Living Water. I pray that you will bless each and every single one. In Jesus' most precious name, all glory belongs to you. Amen. Salamat po at magandang gabi sa lahat. Pastor, Bishop, salamat po.